Kailan mo si Megastar Sharon Cuneta? Yung yumakap sa'yo nung trade launch, Apa. Ano daw pakiramdam mo? Masaya ka ba? Apa. tipid ha? ikaw na lang. Si Makmak, ayan. Dali-daliman yan eh. Ayan, go. Go, Mac. Ako po masaya kasi dati pinapanood ko lang din siya sa PBO. Oh. Wow. PBO? Saan? Sa PBO daw. Oh, cable, di ba? Pero kailan mo si Ate Sharon? Opo. Anong mga singer siya tsaka actress, di ba? Yung kanta niya rin ikaw, pabiro. Oo nga. Ayun. Kung anong masasabi mo, anong kahanga-hanga kay Makmak sa kay Onyo? Since madalas mo rin silang ka-eksena. Alam nyo, honestly, sabi ko nga, napakaswerte namin. Kasi, syempre, hindi naman namin ang hirap kaya humahanap ng batang artista na parang gifted sila eh. Hindi naman namin sinasadya. Para kami nakapulot ng ginto sa kanilang dalawa. Kasi, alam niyo yung sabi namin na parang like si Onyo, ang ganda ng istorya niya. Kasi nung nag-audition siya sa amin sa Dreamscape, nag-audition siya para sa FPJ sa Provinciano, hindi naman siya yung napili. Kasi nag-audition siya para maging anak ko na si Junior. Nag-audition sila sa amin, 3 sila, tapos pinaiyak namin. Si Onyo, dahil that time I think 4 years old pa lang siya, wala pa siyang ka-idea about acting, wala siyang ka-acting. Tapos after that, nung may napili na kaming isa, yung si Junior napili namin. Nung palabas na siya ng room, sabi niya gano'n, kunin niyo ako ha. Kumbaga ganun lang yung niya, maangas lang, tapos ang ganda ng mata. Tapos natawa lang kami. Tapos meeting gano'n, sabi ni Sir Deo, sabi niya, kunin natin nga yung batang yon, yung Onyo, sabi niya gano'n. Isama natin dun sa Botolan, gawin nating ITAS, gano'n. Para magkatrabaho, sabi niya gano'n. Sinama namin, tapos nung binubuo namin yung wala naman yung role niya, maliit lang na parang ampon-ampon lasijan, ganyan. Pero nung umaarte na siya, sabi ko gano'n, Direk, parang ang ganda ng mata ng bata. Parang yung pag umaarte siya, kahit wala siyang dialogue, parang kinakausap ka niya, parang nakakaaliw siya. Hindi siya marunong mag-line, hindi siya marunong mag-black, talagang zero. Sabi namin ni Direk, kasi Direk Malu si Villa, sobrang galing sa bata. Tinutukan niya talagang inalagaan niya. And then, ang ginagawa namin, nagsha-shadow ako. Pag eksena niya, ia-acting ko, gagayahin niya lang ako. Sa-shadow, ganyan, pinagtyagaan namin. Tapos later on, mas magaling na siya sa amin lahat. Kasi, anong nangyayari ngayon, pag nag-take kami ngayon, puno-puno siya ng ad-lib. Ad-lib yan, tapos naiinis siya pag onti yung lines. Ito lang lines ko. Baliktad na, parang tapos minsan makikipagpayabangan pa sa amin yan. O, pag nagkamali, pa-pizza. May ganun pa siya. Eh, ayun, sabi namin, parang naman kami hindi namin na-expect na ganun pala siya kagaling na bata. Si Makmak naman, sumikat nga siya sa YouTube bilang dun sa, sa Aura Aura. Tapos sabi nga nila sa akin na, may mag-guess si Aura, pag-guessin natin yun. Sabi ko, sige po, dalhin niyo po sa akin para makita ko. Tinignan ko si Makmak. Tapos sabi ko, siguro po ito yung magandang kwento. Sabi ko gano'n, gawin natin. Kunyari, yun nga, nagkaroon siya ng crush sa akin, ganyan. Pero meron siyang tatay na sundalo. Na kapag yung ex-military na to, ngayon, dahil tanggal na siya sa serbisyo, protector na siya ng mga gang dito sa release ng trend. Pero hindi niya pwedeng ipakita yung kahinaan niya na bilang kung ano man siya. Sabi ko, pero yun yung bali. Pagharap niya ako, lalaki. Pero pag nakatalikod ako, yung magiging magiging gay po siya. Tapos yung binuo namin, tapos nagpakilala siya sa akin, tapos sabi niya, Maknila pangalan. Sabi ko, Makmak na lang ang pangalan mo, Makmak. Tapos after that, ginawa ng kwento yung niya. Later on, nung una, hindi pa rin siya marunong umarte dahil wala siyang idea. Pero naturuan na namin, wala, nagpapagalingan na sila. Tapos na-discover ko kay Makmak, sobrang galing sa drama. Kapag drama na, hayaan mo na, kasi Onyok, hindi mo. Kanina lang po, ang dami mabibigat namin eksena. Nagpapagalingan na, hindi na namin sila tinuturuan, hinahayaan na lang namin sila sa isang sulok. Tapos nagugulat kami, napaka-natural kasi nung binibit ako, napaka-sincere nung binibigay nilang acting sa amin. Kaya sabi nga namin, napakapalad namin na nakatrabaho namin sila. Ayun. Last question na lang po. Kinikilig si Onyo